Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni former Secretary Manny Piñol tungkol ito sa hilig ng administrasyon yung imported. Sabi niya, Arakan Farmers Comment. Arakan is somewhere in Cotabato. Mahilig ta sa imported. Bugas, karne imported. Pati hostisya imported. Tapos tatlong tawang emoji. Sabi ko, napakamot na lang ako sa ulong. Imported hostisya. Okay. Ano sabi ng DOJ Secretary? Wala daw jurisdiction ang ICC sa atin. Meron lang over individuals. Bilang isang bansa, tayo po yung mga tao, tayo po ang mga citizens. We represent the sovereignty of our nation. Na kung isurrender mo ang isang Pilipino, meron ka pa bang soberenya? Anyway, yun ang isipan nila. Agree ba kayo na imported na ang hustisya natin dito sa Pilipinas? Tingnan natin na people who reacted. 18,000 people who reacted, 11,000 tumatawa. Nakakatawa nga naman. Tapos 4,700 ang nag-like, umiiyak 2,500. So, nakakalungkot po na kalagayan ng ating bansa ngayon, itong mga latest na pangyayari. Cora Martin Ferry, I prepare local produce, the best quality. Of course. GC Elianan, presyo sa humay, palay ba? Karon 15 to 17 pesos. Kung baklon sang mga negosyante, ano ni amon humay, anong gagawin? Panghatag? Pasahin ko lang atin, i-translate ko. Tani ining ara sa katungdanan, lantawon man nila bala, ano tuod nga sitwasyon sang palay farmers, kung mabuhi pa kami sina nga presyo. Unta himo sila balaod nga dili na mag-ubos sa presyo sang palay at 24 pesos. Kay amog nani nga presyo may ganansya, kay mabuhi man sa pila ka bulan 3 to 4 months nga maghulat naman sang harvest, bisan pa may certified seeds kag fertilizer nga subsidy sa government, hindi gapon maabot sa farmers ang maximum profit, kay laas man ang presyo sa ubang farm inputs kag apil ang labor sang imagine 9,000 to 10,000 na ang pananom per hectare. Amo man ang instruction sa Agriculture Office nga mohatag similya kang fertilizer, pero dapat ipatanom hindi sa buwag kanami. So medyo nagrereklamo siya sa napakababang presyo ng palay. 15 to 17 pesos na lang ang presyo ng kanilang palay. Ang kailangan nila para kumita is 24. May nabasa kong post na ang Department of Agriculture humihingi ng tulong sa National Bureau of Investigation para maimbestigahan yung napabalita na I think 2 farmers na naghikog sa Bisaya, nag-suicide. Saang lugar yon, Commander? Cotabato? Mindanao, ano?
nabasa ko, yung wife ko ang unang nakabasa ba o nakarinig sa ano. Tapos ako rin nabasa na formal na nag-request ang Department of Agriculture sa NBI para imbestigahan kasi yun ang balita. Alam ko kung makarelate ako sa mga farmers kasi nga yung ating channel nandun tayo sa bulubunduking party ng Bukidnon, tinutulungan natin ang Talandig tribe. Basically, they are farmers. Magtanim sila doon ng, of course, hindi palay sa Bukidnon, ano, mga gulay. Magtanim sila ng mga gulay, puros utang. Yung presyo ng kanilang produkto, kontrolado ng mga negosyante. Yung sayote, ang sayote ngayon doon sa Talandig tribe, yung tinutulungan natin, 3 pesos per kilo or 250 kaya. Kaya ang isang sako, punong-puno yung sako, mga 100 kilos na sayote, ang bayad na lang 250 to 300 pesos. Grabe. So ano pa ang gaganansyahin ng farmers ng ganun? Kaya I believe rice farmer itong napabalita na nagpakamatay sa laki ba ng nautang tapos ganito ang presyo ng palay 15 to 17. Luging-lugi kahit ngayong kanyang pagod wala nang bayad sa kanyang pagod. Magkakautang siya. Kaya kawawa, kung totoo ito, kasi inimbestigan pa man lang, kawawa yung pamilya. Ito ba yung pangako ng Pangulo na meron siyang birthday noon na, I think 2 years ago, nung siya pa ang Secretary of Department of Agriculture. Anong birthday wish mo? Wish ko lang na mapabuti ang kalagayan ng mga farmers. That was 2 years ago. Kumusta? Bumuti na ba ang kalagayan ng mga farmers? I don't think so. Kasi yung mga vegetable farmers na tinutulungan natin hanggang isang kahig, isang tukahe. Dahil wala talaga. Mag 3 years na ang administrasyong ito, not a single tulong galing sa gobyerno ang dumating sa tinutulungan nating Talandig. Kaya, yan. Puros imported. Anong presyo ng bigas natin ngayon? Di pa rin bumababa despite the fact na nag-issue sila ng executive order na babaan ang taripa ng imported rice. Sinong nakinabang? Mga importers, mga negosyante, ang farmers kawawa. So, hindi na tayo nagkasya ng imported rice, karne, pati imported justice. Ito na, dahil sa ginawa nila kay PRRD. Napakasakit, Kuya Eddie. Salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. As I've said, ang ating kita sa channel nito is tinutulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para maayos ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Uy! Iya, mas pagla! Kita nubos din eh! Iwatan na niya yung kabay sa dalong. Tiga ulan na gyud. At sa nagid si tatay og ulan ang gaatop. Og karon dali-dali gyud si tatay sa pag-atop maski nagaulan kay nalipay siya nga natagaan og gero. Og at least nga mapulian daw ang iyang atop nga dako na kayog bangag. Og karon concentrate gyud siya bahala gaulan. Gatop gyud siya. O gitabangan pod si tatay sa iyang anak.
Karon ante unsa imong kasulti nga karon top na gyud mo. O kanang di na gyud mo maulanan. Unsa imong Salamat sa Ginoo kay na ato pa na yung balay. Oo. Nanay na magkakatag sa akin. Ang na magkano sa ang kadaraan. Oo. Napunta ang ay katalikuli po po. Oo. Nga karon nakaatop na gyud mo. Nanay among ato. Po, hay katalikuli ko. Maayo na gyud ang inyong balay. Okay, nakaatop naman gyud mo. Dili na mo maulanan. Wa na ulan. Oo. Oo. Sige ante, salamat. Oo.